Hello, what's up? This is Scottman back again for another boring tech podcast. So, maboring na naman kayo sa lecture ko. Pag-uusapan natin kung anong topic i-discuss natin. So, ano ang topic for today? The topic for today is regarding pa rin po actually sa battery again. So, lately kasi sunod-sunod yung tanong about tulad dito. Papakita ko sa inyo. Sa tanong ni Boss Jedu, sorry kung medyo pangit, mali yung basa ko, pero tanong niya kasi pag nag-charge ka po ba ng 30 to 80% counted pa rin yun as one charge cycle. Actually, marami pang ganitong similar na question lately this week lang. So medyo nag-worry ako na parang matagal na tong discussion na to. Bakit na-open ulit? Bakit parang siguro mga baguhan ito na member na hindi nila napanood yung mga previous video. And maybe siguro dagdagan ko na rin ng update, no? Konting update na lang din sa kung paano talaga basahin or unawain ang pagbabasa ng battery charge cycle. Kung kailangan ba natin mapraning dyan sa cycle count na yan, kung ilang beses lang pwede i-charge daw ang battery. Kailangan nga ba? So yun na sasagutin natin. So, umpisa na natin. So, unang-una, doon na muna tayo sa kilalang-kilala pagdating sa battery na medyo mahigpit ang policy nila sa battery nga, si Apple. So, ito mismo, sa website po mismo ni Apple ito, para sabihin nyo naman, di tayo nanguhula rito. Sabihin nyo naman, gawa-gawa ko lang ito na idea. Maliban sa pinag-aralan ko po ito, ito mismo, meron po tayo mismong mga sources na talagang hindi nyo pwedeng sabihin na gawa-gawa lang. So, ito po yan. So, dito po sa www.apple.com/UK batteries, why lithium-ion? So, bakit nga ba lithium-ion ang ginagamit ngayon ni Apple? Okay? Sa smartphone, even sa laptop, lahat yung lithium-ion. And, of course, sa lahat ng Android, lithium pa rin po hanggang ngayon. Wala pa rin pong ipinapalit sa lithium. Nagkakaroon lang ng differences ngayon, like ginagawang dalawang battery sa isang phone para daw dalawa ang tumatanggap ng mabilis na charge. So, hindi nga naman ganun kainit ang battery agad. Magandang implementation yun. Another one is yung sobrang bilis. Parang hindi na nga naman naluluto. Kasi ang problem before, yung 30 to 85% na charging habit, kaya ako nire-recommend sa inyo is para maikli lang yung travel or maikli lang ang pagkakababad ng charging ng battery. Kasi kung mag-i-start kayo ng 5%, 10%, going to 100%, ang tagal 'di ba ng time para makaabot ang 5% to 100% na charging. And dati hindi pa fast charging. Ang fast charging lang dati 18 watts. 30 watts na yung pinakamataas dati. So, imagine mo from 5% to 100% mag-charge. Ang tagal, nabababad ang battery sa sobrang init. Ang tagal ding nabababad, parang kanin lang yan eh. Mas matagal siyang nababad sa init, kumukulo, lumalambot yung bigas. Nagiging kanin. So, sa battery, from 5% to 100%, ang tagal nung nababad sa init, naluluto, over time, paulit-ulit mong ginagawa yung ganung practice, is nababa yung capacity niya. Dati, kaya niya 100% ang kaya niyang bitbitin sa loob ng battery yung charge, 100%. Ngayon, nakikita mo, nagawa 100% lang siya sa pag-charge, pero ang totoong kaya niya na lang bitbitin o kaya niya i-hold is mga 80% na lang, 60% na lang, 50% na lang. Pag bumaba ka na ng 50%, madalas, lagi ka nang nakabitbit ng power bank or nakasaksak sa charger kasi 50% na lang kaya niya i-hold. Yes, nakikita mo, 100% pa rin ang charging, pero 50% na lang kaya niyang i-hold. Yun na lang nakikita mo. So, yun, mabilis na siyang malobat. So, kay Apple, balik tayo. Ngayon kasi nauuso na nga yung sobrang bilis na ng charging, di ba? Like, kaya na 100 watts. 60 watts ang nakikita kong common eh. 100 watts, may 200 watts para full charge na agad within 10, 15 minutes, 20 minutes. So, maganda implementation din yun kasi ang ikli lang ng travel yes, mainit pa rin, pero ang ikli lang ng travel ng init. Like hindi siya nabababad yung battery. So, good yun. Another implementation. Pero, kailan natin pwedeng bilangin yung one cycle? Kasi, sabi, by average, 800 cycles yung mga battery. Yung average na quality. Si Xiaomi naman, yung mga high-end nila, mga high-end smartphones, pinagyayabang nila na kaya hanggang 1,500 cycles. Okay? So, usually kasi yung 500 cycles, inabot yun ng 2 to 3 years by average. So, kung 800 cycles, pwedeng umabot ng 4 years to 5 years. Depende po yun sa dalas nyo mag-charge. Kung 1,500 cycles, supposedly dapat magdi-deteriorate ang battery by what? 8 years to 10 years? Maybe, something like that. Kasi kung 500 cycles is 2 to 3 years, so 3, 6, 9. So mga 9 to 10 years nga talaga kung 1,500 cycles. Kung totoong 1,500 cycles. So meron na bang Xiaomi smartphone sa mga high-end na yung battery hindi agad nalasbag, hindi agad lumobo, hindi agad bumaba ang capacity ng wala pang 10 years?
kung walang makakapagsabi ng yes, malamang marketing kalokohan lang pala yung sinabi ni Xiaomi na lahat ng kanilang mga high-end is magiging 1,500 cycles na ang charging. Na pwede mo siyang i-charge hanggang 1,500 times, okay? Kung hindi man, so balik tayo sa totohanan. Kung hindi man totoo yung mga 1,500 charging cycles, what if 500 cycles lang? Dapat pa rin ba tayo mapraning? Kailan ba natin pwedeng bilangin na 1 cycle na yung charge natin? Nagamit na natin yung 1 cycle out of 500. Ganito po yun. Okay? Papakita ko sa inyo. Well, tingin mo tayo kay Apple. Nandito po yung sagot niya sa mismong website ni Apple sa article niya. So, why lithium? Dito ngayon masasagot natin yung tanong na kailan natin bibilangin. So, ito yun. Your Apple lithium-ion battery uses fast charging to quickly reach 80%. So, kapag nag-charge po tayo, kung ikaw Apple user ka, actually hindi lang to applicable sa Apple user. Even Samsung, may Samsung smartphone, tumitigil siya sa 80% talaga usually kapag kagabi ko siya chinarge. Usually nag-i-stack siya na matagal ng 80% and then pagkapalapit na ng umaga saka siya magmamadali magwa 100%. So tigil lagi sa 80% muna. Yun usual. Okay? Ngayon kung irregular ngayon ang gamit mo ng smartphone mo, irregular ka rin mag-charge, nahihirapan ngayon sa smartphone na alamin kung ano yung lifestyle mo, malamang all the time, 0 to 100% tuwing nag-charge ka, mabilisan. Wala na, hindi na natigil ng 80% usually. Unless may trigger doon, may switch. Like sa Samsung ko, itong Samsung na to, may trigger ito Ngayon, screenshot ko na kasi ginagamit ko yung camera. As you can see, dito sa Samsung ko, meron pong trigger. Ito, may switch po siya na, may switch on po siya. Protect battery. To extend the lifespan of your battery, limit the maximum charge to 85%. Ito po ay nasa smartphone nyo na po ha. Lalong-lalo na sa mga high-end smartphone ni Xiaomi, Apple, Lenovo, Samsung, even Vivo, mga high-end nila, nasa settings po nila to na may switch na usually yan, isasabing lahat. Usually, na stop talaga ang charging sa 80%. Okay, so it's not just my recommendation. It's a universal recommendation na 30 to 85% talaga ang tamang practice ng pag-charge. Pero hindi ko sinasabi yung para mapraning po kayo. Okay? Again, magtatanong na naman kayo dyan, what if gusto ko mag-start mag-charge ng 20% to 80%, okay lang ba yun? Yes, okay lang din po yun. Kung gusto mo ng 21% ka mag-start, okay lang din yun. Hanggat maaari, wag ka nang bumaba ng 15. Kasi 15% malapit ka na sa deep charge. Yung deep charge kasi, masama po ang epekto ng deep charge. Kung hindi nyo pa rin po alam yun, kung bago kayo rito, at kagaya nga ng mga nagtatanong sa Facebook page natin na ano yung tamang practice daw sa pag-charge, pag below 15% kasi malapit ka na sa deep charge, masama po yung may chemical reaction pong masama yun sa lithium, sa load ng lithium, na nagkukos na bumaba yung total capacity ng mabilis. Okay, kung dati 3 years bago bumaba yung capacity, possible na bumaba siya ng capacity within a year. Kasi madalas mo siyang pinapababa hanggang 15, 10%. Worst comes to worst, pinapa-battery empty mo pa. Mas mapapabilis po. Hindi agad-agad, pero mapapabilis po yung chemical reaction niya para bumagsak yung total capacity niya. Again, hindi po agad-agad. Huwag kayo mapraning na agad-agad. One time, isang beses mo palang ginagawa. Maraming ganun din sa comment section na battery empty ko siya isang beses. Masisira na po ba battery ko? Bisa natatawa na lang ako, hindi naman po agad-agad yun. Meron namang chemical reaction yun, eventual or gradual yun. Gradual po siya na nangyayari, hindi po matik na isang beses ka lang nag-battery empty. Wala na, mababa na agad ang capacity ng battery mo. Hindi po agad-agad yun. Pero like I said, may epekto pa rin yun. Hindi man obvious agad yung epekto, okay, emphasis ko lang yung part na yun, may epekto pa rin. And pagpaulit-ulit mo nang ginagawa, yung maliit na epekto na yun, hindi na yung maliit habang tumatagal. Mapapansin mo na yun kasi ang kulit mo, inuulit-ulit mo, may recommendations na nga. Pero again, hindi itong video na to para ipraning ko kayo. Okay? Sabi rito, yung 500 cycles na yon, kung average charging ka, like once a day to twice a day ka lang nag-charge, abot ka ng 2 to 3 years. So matagal pa rin naman po yun. Pero yun lang, kung bumili ka ng second hand, hindi mo na alam kung ilang charge na rin naman kasi yun. Pero kung brand new, huwag ka mapraning boss. Kung brand new ang smartphone mo, take note, kung brand new ang smartphone mo, huwag mong isipin yung charging cycle for the next first year. Okay, 1 year, huwag mo nang isipin. Ngayon, kung heavy user ka, 6 months siguro, 6 months. Kung heavy user ka, gamer ka kasi. So, within 6 months, huwag mo masyadong isipin yung gamit mo. Kung nagto 20% ka to 100, diretso 100, di ka na dumada ng 80, okay lang. Bago naman na smartphone mo, matagal pa po maubos ang cycle niyan, yung charging cycle niyan. Kung heavy user ka, pero kung light user ka lang naman, like Facebook lang, TikTok, ganoon lang. Within a year,
kampantin mo sarili mo, okay lang yun. Kahit wag mong gamitin yung 30 to 85% habit na recommendations ko, wag na. Okay lang yun, bago mo naman pala binili. Ngayon, pero kung matagal na, syempre, doon ka na unti-unti siguro practice. Hindi naman mahigpit eh. Hindi naman mahigpit. Again, phone mo yan, gamitin mo ng malaya. Phone mo yan, wag kang mapraning. Yung recommendations, yung video na to, lahat ito is paalala lang naman na hindi po infinite ang mga battery ng smartphone. May limit. Yung limit na yon hindi para ipraning kayo. Sabi nga rito, paano bilangin paano bilangin ang charging cycle ng phone? So ganito, sabi rito kay Apple pa rin, kay Apple website tayo kasi dito at least hindi nyo ako marereklamuhan na gawa-gawa ko lang. Eto mismo yun, si Apple na yan eh. Apple na yan. Gusto nyo mamaya kay Samsung naman tayo at saka kay Google Pixel kung ayaw nyo pa rin maniwala. Pero wait, dito naman tayo. For instance, you might use 75% of your battery capacity in one day. So kunwari, ngayon, na full charge mo ang smartphone mo up to 100%. Hindi ka na dumaan ng 80%, okay lang yun. Bago naman smartphone mo. 75% ang nagamit mo na charge ngayong araw. Ibig sabihin, 25% na lang yung battery bago mo i-charge. Bago mo isaksak sa charger, may 25% ka pang natira. So ang nagamit mo, from 100%, 75%. One cycle na ba agad yun? No. Ginarge mo siya uli. Tapos, pinaabot mo uli ng 100%. One charge cycle na ba yun? Hindi pa rin. Kailan siya mag-one charge cycle? Kapag ka, from 100%, kumonsumo ka ng 25%. So, yung kahapon, nag-75% na konsumo ka, the next day, or kahit hindi the next day, nung kinagabihan, so within the day, within same day, kinagabihan, gumamit ka ng 25%, one cycle na agad yun. What if nagamit ko 50% kinagabihan? Ginamit ko 75% nung araw, 50% nung kinagabihan. So, sobra. Yes, sobra po yun. Ibig sabihin, yung 75, kukuha ka lang doon ng 25% sa kinagabihan na konsumo mo. So, matitira doon 25% na lang kasi kinuha mo doon para mag one cycle. So, yung 25% naman na sobra, i-add mo yon sa susunod mo na konsumo. Okay? Like kunwari, bukas, pagkagising mo, fully charge ka ulit, chinarge mo na ulit. 50 lang ang ginamit mo, natulog ka, chinarge mo, natapos na yung gabi, chinarge mo bago ka matulog, nakonsumo mo lang 50%, di ba? So, the next day, pagkagising mo, 100% ulit. Tapos, ginamit mo yung phone mo. Ang nagamit mo is, sabihin na nating 90%. Ibig sabihin, pag uwi mo sa charger mo, may 10% na lang yung battery na natira, yung charge. 10% na lang. So, ilan ang kulang bago mag 100% yung 90% na nagamit mo? 10. So, yung kagabi na may natirang 25, bawasan mo ng 10, magiging 15 na lang natira doon. So, 90 plus 10, magiging another cycle na naman. Nakadalawang cycle ka na. Yung 15% na natira, i-add mo ulit yun, ginagabihan bukas. Kumonsumo ka ulit. So, ang binibilang po, hindi yung charging. Okay? Sa charge cycle, hindi po yung kung ilang percent ka nag-charge or every time na tumadaan ka ng 100%. Hindi po ganon. Nag 100% charging ka, one cycle, hindi po ganon. Ang bilang doon is kung ilan yung nakonsumo mo. Tapos, yung konsumo, like kunwari, again, hitin natin, nakonsumo mo maghapon 80%, kulang ng 20% para mag 100%. So, yung the next mong konsumo ulit, after mo mag full charge, pag naka 20% ka na doon, i-count mo na yun as one cycle. So, ganun lang ulit. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, hanggang sa every time na nakakabuo ka ng 100% sa nakonsumo mo, konsumo hindi charge. Lahat, yung total ng konsumo mo, every time na nakakakumpleto ka ng 100%, one cycle po yun. Okay? Doon po binibilang ang one cycle. Ayan po sabi dito, you might use 75% of your battery's capacity one day, then recharge it fully overnight. So, nag-recharge ka ulit. Ang ginamit mo na 75%. So, the next day, kung gumamit ka ng 25%, so 25% plus 75% is 100. You will have discharged a total of 100%. So, in 2 days, so the 2 days will add up to one charge cycle. Okay? So, one day, 75%. Second day, 25%. Naka 100% siya. Doon mo siya i-count na one cycle. So, ganun po magbilang ng charge cycle. And kung papraningin mo ang sarili mo, everyday nagbibilang ka, naka 80% ako today. Bukas dapat 20% lang konsumo ko para one charge cycle. Huwag ganun. Hindi mo ma-enjoy yung phone mo. Ito po ay information lang para nauunawaan nyo lang po kung paano nag-work yung smartphone nyo, especially sa battery part, sa battery na side. Ito po ay FYI lang, for your information. Hindi po intended ang video ko para mapraning kayo. At hindi nyo na i-enjoy ang phone nyo.
please enjoy your phone. Yung 30 to 85% habit is good practice lang po yun para unang-una, less na mababad ang battery sa overheating. Kasi nga, ang ikli lang ng travel. Plus, yun din naman kasi ang nire-recommend sa iPhone, sa Samsung, kay Pixel, kay Xiaomi, kay Samsung, so on and so forth. Lahat ng brand na, usually kasi bakit kasi nilalagay lang yung settings na yun sa mga high-end. Hindi tuloy nakikita ng mga low-end user na may ganun talagang settings na hanggang 80% nag-i-stop na ang charge. Or may switch to stop na yun. Kagaya pa yung nakita ko sa inyo kanina. Dito nga actually sa buti nga rito sa group, actually natutuwa ako mayroon nakakaunawa ito. Si Michael Aquino, siya lang yung tama ang sagot dito sa tanong na 1 cycle na ba yung 30 to 85% na charging. Sa kanya, kapag 0 to 100% na konsumo mo, guro yun yung feeling ko 1 cycle na yon. Kung na-konsumo mo lang ay 90%, like may natirang 10, okay? Sa 10 siya nag-start, tapos na-consume niya up to 100% is 90. So, kulang pa ng 10 para mag 100% 1 cycle. Gamitin niya ulit ng another 50% sa susunod na full charge para ma-count ulit siya na 1 cycle, so on so forth. So, I believe na intindihan niya ito paano. Ito rin, pinaliwanag ko na kasi, no, hindi sa dami ng charge binibilang yan, boss. Dapat ang konsumo mo umabot ng 100% total bago mabilang ng 1 cycle. So, sinasagot ko naman sila kasi agad dito. So, sa mga hindi pa po nakaka-join sa Tech Topics by Kotman, join na po kayo. Basta sagutin nyo lang na maayos yung mga questionnaire bago maka-join para hindi po magka-issue and matik tanggapin kayo. Kasi kung doon pa lang sa questionnaire, hindi nyo na sinasagot, hindi nyo na sinusunod, bakit pa namin kayo tatanggapin? Malamang toxic din kayo sa loob or hindi rin kayo marunong makaunawa ng mga sumasagot sa loob ng group. So, we avoid kasi na magkaroon ng toxicity sa loob. And if ever magkaroon ng toxicity, matik po, ban and kick. Wala po kaming warning. Minura mo yung co-member, kick, ban agad, matik, ban ka na. Binastos mo o ang co-member, nagtanong lang or nag-comment lang, ban, matik, wala nang warning. So, ganun po sa group namin. So, yeah, kaya hindi po kami lumalaki. Ilang taon na itong group na to, 7,000 pa rin ang members. Kasi hindi po kami nagpaparami ng members. Kasi wala naman pong bayad. Wala pong sahod ang pagtulong ng mga kapwa natin members doon. Hindi lang kasi ako sumasagot doon Mga co-members din natin, mga kapwa natin enthusiasts sa tech, sumasagot din. Wala pong bayad. So, wag niyo pong babastusin yung mga nagtatanong at sumasagot na maayos. Kasi hindi niyo po sila pinapasahod dito sa group na to. Okay, so please, kung mag-join kayo, link sa video description, iwan ko yung Tech Topics by Kotman, FB group, Facebook group po yan. Go, push, join kayo. Pwede po kayo magtanong, basta maging maayos lang kayo makipag-usap. So, yun po, again, 30 to 85% is good practice po yun. Hindi po, at hindi rin naman po stricto na kailangan 30 to 85%. Pwede rin lumagpas kayo ng konti, like 29 to 80% lang. Or 25% kayo mag-start to 90% ng battery. Or if ever man, like sabi ko nga, kung brand new naman smartphone nyo, hindi second hand na nabili, like siguro start kayo 20%. Basta iwasan nyo na talaga yung deep charge. Yung sobrang baba na ng charge, saka nyo palang isasaksak sa charger. Yun lang talaga, yun ang pinakamabilis na makasira. And then pangalawa is yung overheating. So that is why hangga't maaari, pinaka standard 30%. Kung talagang kailangan nyo pang kumonsumo, hangga't maaari 15% na yung 15% na po yung pinakamababa. Pag 15% na, hangga't maaari sana hanap na kayo ng charger, and then sige, sagad yung 100%, brand new naman ang mga smartphone nyo Kung hindi naman brand new, siguro try nyo na lang din na adjust. And of course, hindi rin kailangan araw-araw nyo gawin yung 30-85%. Siyempre, may mga trabaho kayo, nasa labas kayo, nagtatrabaho kayo sa kalye, wala kayong katabing charger. Kung maabot kayo sa time na talagang mababattery empty kayo, wala kayong masaksak, wala naman kayong magagawa, kailangan nyo yun po. Again, hindi po strict yung recommendations na yon. Pwede kayo mag-start mag-charge ng 40% pa lang, hindi pa lobat, charge nyo na hanggang 100%, okay lang. These are just recommendations. Wala pong strict rules dito. Recommendations para mas tumagal ang battery nyo. Hindi po kayo obligado, wala pong penalty, hindi kayo magmumulta, hindi sasabog ang phone nyo, wala pong mangyayaring ganon kapag hindi nyo sinunod yung recommendations. Recommendations are not strictly compulsory. Okay? No. Okay?
So please, huwag kayo mapraning sa mga ganong mga videos ko. Siguro kasalanan ko rin, makakulang ang explanation ko. I'm not really sure. If ever man nakasalanan ko, I'm sorry kung ganun ang dating sa inyo. But I'm not really trying to scare you na pag hindi nyo sinunod to, masira agad ang phone nyo. No, hindi. Kapag may mga bad practices kayo sa inyong mga smartphone, hindi po agad epekto the next day agad. Hindi. Ano yan? Accumulation yan. Mag-a-add up yan. Tapos kapag madalas mong ginagawa or maraming beses mo nang ginagawa, saka mo mararamdaman na bumabagsak na yung capacity ng phone mo. Hindi po instant na nagkamali ka ngayon, na battery empty mo ngayon, mamaya or bukas, sira na battery mo. Hindi naman ganoon. Pero iwasan nyo yung battery empty. Pinakaiwasan nyo lahat sa lahat yung battery empty. May mga instances kasi, nung time ko na kasagsagan ng pagte-technician talaga, na pag may mga battery empty, nag-battery empty lang, hindi na nagbukas. So, kailangan pa tuklapin yung phone, i-jump start yung battery ulit para para tumanggap lang siya ulit ng battery. And then, syempre, alam mo na, hassle yun, mababayad ka, so on and so forth. So, hanggat maaari, iwasan nyo yung battery empty. Minsan, hindi na nabubuhay kasi yung phone. Minsan lang naman, sobrang baba lang ng porsyento mangyari yan. Pero, mahirap pa tsambahan. May tsamba po, may first time. So, yun. Again, do not be praning pagdating dito. Enjoy your phone. These are just reminders, recommendations, not to scare you na hindi nyo na ma-enjoy yung phone nyo, hindi nyo ma 100%. Brand new smartphone mo, light user ka, after a year mo na issuehin yan. Okay, after a year, malamang, baka may may effect na. Gamer ka, hardcore gamer ka, siguro within first 6 months, yung problemahin yung yung 30 to 85% habit ko na video na yun. Enjoy your phone. Tapos kung ikaw naman yung tipo na nagpapalit talaga ng phone every year, nako, lalong wag mo nang sundin ang topic na to. Kasi nagpapalit ka naman pala every year eh. Wag mo nang alagaan yung phone mo, okay lang yun. Yun lang, pag binenta mo nga lang, di na perwisyo yung nakabili. Pero kung ipapamana mo lang naman, ipapamigay mo, walang kapalit na pera, bigay na lang naman, magrereklamo pa ba yung napagbigyan? So, okay lang yun, siguro. Like, ipapamana mo sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa lolo mo, sa lola mo, na hindi naman talaga heavy user, na kahit na mababa lang ang natirang capacity niya, matagal pa rin na malobat kasi nga, hindi naman siya pala heavy user. Okay lang yan. Again, bigay mo naman yun eh. Magre-reklamo pa ba ang mga nabigyan? Wala nang ginastos. Pero kung ibebenta mo yan, nga naman dun. Discarding yan, pera nyo yan, cellphone nyo yan, ayaw nang masyadong pangunahan yan. Again, these are reminders. And ang bilang, natandaan nyo na kung paano. Okay na yun. So, yun. Naboring ba kayo? Sorry. Well, as usual, madaldal lang naman talaga ako rito and tamang share lang ng knowledge, talk na din sa inyo. And as usual, ginagamitan ko naman ng reference na legit. Okay, hindi naman tayo nanguhula rito. So, yun. Hanggang doon lang. This is Godman. This was Boring Tech Podcast. Balik kayo kapag meron ulit, or sana balik kayo every time na may upload. Support nyo na lang sa channel. Yun lang. I'll talk to you again soon.